Hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng Vice Presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po? Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado. Follow-up question. Christian Bascones, PRTV. Yes, sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang, kumbaga, hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila. Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento. Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng Vice Presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol dun sa sinasabing gustong reconcile. Ang tanong po kasi ni Kato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat.
So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng palasyo dito? Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod nating mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo, kaya ba ng isang Vice Presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial? Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating palung. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po. Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court? Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award? Para ito po ay suportahan. Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members.